Kabanata 741. Nakalimutan mo na ba ang mga pangako mo kay kuya? Tatalikuran mo na ba ang mga pangako mo? Paalala ni Coco kay Zoltan dahil nakapili na siya ng panig, may mga bagay na kailangan niyang gawin kahit ano pa ang isipin niya tungkol dito. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Zoltan si Coco. Ilang beses na nagbago ang kanyang ekspresyon bago siya tuluyang yumuko at sinabing, "Pasensya na po, Mr. Harvey. Hindi kita nakilala kung sino ka." Sa sandaling ibuka ni Coco ang kanyang bibig, 100% sure si Zoltan na si Harvey nga ang sinasabi niyang siya. Ang kinatawa ng Country H Martial Arts Alliance, ang chairman ng Country H Commercial Group, ang Young Master ng Longmen, at ang Prince of Southlight. Ngunit ang pinakamahalaga, lubos niyang natalo si Mark ng Origin Feast at maging ang second branch ay may utang na loob sa kanya. Ang lahat ng ito ay sapat na para ipakita niya ang paggalang kay Harvey. Higit sa lahat, bahagi siya ng ikalawang sangay. Maaari niyang piliing manindigan kasama si Dan, ngunit hindi siya kailanman makakalaban sa kalooban ng pamilya. Kung hindi, walang paraan para manatili siya sa opisinang ito kung hindi siya sinusuportahan ng mga ito. Sa sandaling iyon, alam na alam ni Zoltan kung anong mga pagpipilian ang dapat gawin. "It was a misunderstanding, Mr. Harvey. Patawarin mo sana ako," sabi ni Zoltan bago iwinagayway ang kanyang kamay, senyales sa kanyang mga tauhan na iligpit ang kanilang mga repeating crossbows. Pagkatapos, lumapit siya kay Harvey at sinampal ang sarili ng ilang beses na may respeto sa mukha. Nang makita niyang tumanggaw si Harvey, lumingon lang siya kay Coco at sinabing, "I'm sorry, Princess." Bigla kong naalala na habang namamahala sa ahensya ng peacekeeping, hindi pa nailalabas ang opisyal na appointment letter. Ibig sabihin wala akong autoridad na gumawa ng hakbang laban sa kinatawan. Not to mention, I've asked my men to check the security cameras. This is not under my purview since this is just a quarrel between you and not involve public safety. Patawarin mo ako, prinsesa. Pagkatapos noon, muling yumuko si Zoltan kay Harvey bago iwinagayway ang kanyang kamay at umalis sa Supreme Chamber kasama ang kanyang mga tauhan. Matapos lamang mawala ang lahat ng Toyota Land Cruisers ay nakahinga ng maluwag si Tina at ang iba pa. Hindi lang sila nagulat sa mataas na katayuan ni Harvey, ngunit mas nagulat sila na kusang pipiliin ni Zoltan na huwag kumampi kay Coco dahil sa kanya. Ipinaliwanag nito, sa kaibuturan ng isip ni Zoltan, na mas mataas ang katayuan ni Harvey kaysa kay Coco. Nagbago ang ekspresyon ni Coco. Hindi niya alam kung anong uri ng ekspresyon ang dapat niyang ibigay. "Mahal kong Miss Coco, Prinsesa Coco. Mukhang hindi gaanong kahanga-hanga ang tinawag mo rito. Kung gusto mo akong patayin, kailangan mong maghanap ng mas maraming tao. Baka, bibigyan pa kita ng oras." Alok ni Harvey, na nakangiti ng malumanay habang naglalakad palapit kay Coco. "Pero I suggest na sabihin mo kay Dan na pumunta dito ngayon din. Kung tatawagan mo ang sinuman, nag-aalala ako na hindi sila maglalakas loob na tulungan ka, at mag-aaksaya lamang ito ng ating oras." "Ikaw," nanginginig sa galit si Coco nang marinig ang pagwawalang bahala ni Harvey sa lahat ng ito. Hindi niya napigilan ang sarili habang tuwid na nakatayo at gustong sampalan si Harvey. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, hindi siya nang ahas. Iyon ay dahil si Harvey ay hindi lamang isang nobody. Ang ibang tao ay hindi maglalakas loob na saktan kung siya ay sumampal ng iba. Pero kung sinaktan niya si Harvey, sigurado siyang sasampalan siya ni Harvey ng 10 beses. Kahit 100 beses na mas mahirap. At nakaranas na siya ng sapat na kahihiyan ngayong gabi. Kung ipagpapatuloy niya ito, mawawala sa kanya ang kanyang huling dignidad. "See, you can't call anyone to help you, and no one can touch me, right?" Nakita ni Harvey si Coco na naiipit sa pagitan ng bato at matigas na lugar. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi ka na lang humingi ng tawad? Nang marinig ni Coco ang sinabi ni Harvey, namula ang mukha niya sa galit. Nais niyang sunggaban siya at punitan ang laman nito sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Ngunit ang huli niyang konsensya ay nagpapigil sa kanyang galit.
Sa lahat ng mga taon na ito, tinawag niya ang kanyang sarili bilang prinsesa ng Grand City at hayagang sinabi na kaya niyang i-one-up ang lahat ng kababaihan sa lungsod na ito, maging ang tinaguriang numero 1 babae. Si Veda naman, ang dating number 1. Hindi siya gaanong pinansin ni Coco at itinuring na lang siya bilang isang mental patient na hindi man lang sulit ang kanyang oras. Pero ngayon, kailangan niyang humingi ng tawad kay Veda. Sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman ni Coco ay ang kanyang lubos na pagkasikal. Ngunit kung tumanggi siyang humingi ng tawad, hindi siya papayagan ni Harvey. Baka masampal pa siya ulit. Samantala, kung tumawag siya ng mga reinforcement mula kay Dan at Parkerville, maaaring hindi ito sapat para sugpuin ang hangal na ito. Hindi sa banggitin, maaari itong maging katatawanan ng Grand City. Nang sumagi sa kanyang isipan ang mga iyon, nagpa siya si Coco na pigilin ang kanyang galit at tapusin ang sitwasyong ito. Kapag natapos na ito, maaari na siyang bumalik, at hayaang marinig ni Dan ang kanyang mga hinaing sa ilang mga luha, at tingnan kung paano ito haharapin. Naniniwala siya na sa magaling na pukana at kontrol ni Dan, ang pagpatay sa isang magandang mukha na ginawa siyang kaaway ay hindi dapat maging malaking issue. Nang sumagi sa isip niya ang pag-iisip na iyon, huminga ng malalim si Coco at naglakad patungo kay Veda na may mabibigat na hakbang. Tapos, yumuko siya. Paumanhin, Prinsesa Veda. Masyado akong nakainom ngayon at hindi ko mapigilan ang aking emosyon. Hindi sinasadyang naalis ako sa linya. Lahat ng mga sinabi ko ay mga salita ng isang lasenggo. Patawarin mo sana ako, at huwag mong isapuso ito. Tungkol sa tubo na sinabi mo ngayon, haharapin ko ito sa loob ng limitasyon ng oras at bibigyan kita ng paliwanag na ikatutuwa mo, sabi ni Coco, sa kabila ng kanyang pakiramdam na parang gustong sumabog sa pagkadismaya. Pero kahit anong isipin niya, kailangan niyang kontrolin ang halatang peking ekspresyon niya. Coco, habang hindi ka sincere sa paghingi mo ng tawad, nasa kalagitnaan tayo ng pagkain, kaya hahayaan ko na itong mag-slide. You can leave now, walang pakialam na sabi ni Veda nang hindi man lang tumitingin kay Coco. Sapat na yun para mapasinghap si Coco at muntik nang sumabog ang kanyang galit. Gayunpaman, wala siyang sinabi sa huli. Sa halip, umatras siya at umalis sa Supreme Chamber. Nang nasa labas na lamang ay pinangunahan niya ang iba at umalis na may madilim na ekspresyon. Anuman ang lahat, at least katanggap-tanggap ang ugali niya. Si Alexei, na kanina pa nagpipigil ng hininga, sa wakas ay nakahinga ng maluwag nang umalis sila. Mabilis niyang isinara ang pinto at tumalikod sa mga bagay na umabot sa antas na ito, masisiguro kung hindi ito hahayaan ni Coco ng madali. Kapag nakabalik na siya, tiyak na irereklamo niya ito sa kanyang kapatid. Ang isang galit na si Dan ay magiging mahirap harapin. Natatakot ako na kailangan nating i-rally ang ating mga tauhan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaari nating makuha ang maikling dulo ng stick. Ibinaba ni Veda ang kanyang tasa at pinag-isipan ito. Totoo, kailangan nating i-rally ang ating mga tauhan. Magpapadala ako ng mensahe sa aking ama. Nang marinig iyon ni Alexei ay tila nagulat siya. Hindi pa patay ang aking amo. At maaari mo siyang kontakan. Binigyan din siya ni Harvey ng kakaibang tingin. Ang huling pinuno ay buhay pa. Kung gayon bakit naniniwala ang lahat ng 7 pamilya na matagal na siyang namatay? Tinaas ni Veda ang kanyang kilay at ngumuso, simula kailan ko hayagang inamin na patay na ang tatay ko. Kung hindi siya nawala ng isang dekada, paano niya nakita ng sarili niyang mga mata ang ambisyon ni Dan? Nang mabigla sina Harvey at Alexei sa katotohanang isiniwalat ni Veda, bumalik na si Coco sa kanyang tahanan. Hindi lang gising si Coco, kundi pa ikot-ikot din siya sa kwarto ni Dan na may galit na ekspresyon. Siyempre, alam kong siya ang kinatawan ng Martial Arts Alliance at alam ko rin na siya ang tinaguriang Man of Destiny ni Veda. Pinahiya pa niya ang Skyplane sa training hall noon. At pagkatapos, ginawa niya pa ang taksil na iyon na si Clarion sa iyo pagkatapos ng nangyari sa kasino. Pero dapat ba tayong matakot sa kanya dahil sa lahat ng ito? Patayin mo siya. Patayin siya ngayon.
Naniniwala ako sa iyong kapangyarihan, nasa iyo ang lahat ng paraan para pahirapan siya at mamatay sa Grand City. Anong karapatan ng isang tagalabas na magpakita ng ganyan sa Grand City? Niloloko mo ba ako? Wala na ang alindog at kagandahan ni Coco kapag nasa labas siya. Ang tanging makikita sa kanyang magandang mukha ay isang mapaghiganti na ekspresyon. Nais niyang matapakan si Harvey ngayon at patayin ito gamit ang kanyang mataas na takong. Hindi siya pinansin ni Dan at pasimpleng ininom ang mainit na inumin sa harapan niya. Pagkatapos, nagtaas baba siya at tumingin sa langit ng gabi sa labas, na nagtataka. Nang makita ni Coco na hindi siya pinapansin ni Dan, lalo siyang nagalit. Agad siyang tumalikod at sinipa si Hereward, na nakatayo sa hindi kalayuan, sa sahig. Ikaw ay basura. Ang isang tulad mo ay nangangahas na gumamit ng pangalan ng isang bayani. Anong kahihiyan? Kung hindi dahil sa iyo, ang mga bagay ay hindi kailangang magtapos ng ganito. Ang gusto lang gawin ngayon ni Coco ay ilabas ang kanyang galit sa ibang tao at pasanin ang kahihinatnan ng kanyang galit. Natahimik si Hereward na may blankong ekspresyon. Malinaw, ang pagkatalo sa isang galaw ni Harvey ay isang mabagsik na dagok para sa kanya. Kaya naman tumayo na lang siya at tinanggap ang lahat ng parusa. Nang makita ni Dan ang pag-atake ni Coco kay Hereward, sa wakas ay tumayo siya at sinabing, "Coco, huwag." Ginawa ni Uncle Hereward ang lahat ng kanyang makakaya. It's all because Harvey ambushed him and didn't abide by the normal combat rules. Uncle Hereward, please go and rest. Itatanong ko sa naunaang manual para sa huling 3 diskarte ng Parker Style Unceasing Feast. Naniniwala akong magiging iba ka kaysa dati kapag natutunan mo na sila. Bumalik lamang si Dan sa kanyang silid pagkatapos niyang aliwin si Hereward at pinaalis siya. Tiningnan niya ng masama si Coco bago sinabing, "Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na kahit gaano ka kabalisa, wala kang magagawa sa kanya. Hindi lang siya tiyuhin natin sa dugo, kundi isa rin siya sa mga elite na kumampi sa atin ng buo. Magiging mahirap ang mga bagay-bagay kung tatayo siya sa atin dahil sa ginawa mo." Binigyan ni Dan si Coco ng sincere na tingin habang sinasabi ang kanyang isip. Para sa kanya, si Hereward ay tunay na mahalaga na magkaroon bilang isang kaalyado. Lalo na pagkatapos ng nangyari kay Clarion, nagsimula siyang bigyang pansin ang kanyang lipunan at ang mga nakapaligid sa kanya. Bahagyang tumanggo si Coco matapos marinig iyon. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang mga ngipin bago sinabing, "Siyempre, alam ko kung ano ang sinasabi mo, ngunit hindi ko na kaya itong nakahiga." Tinapik ni Dan ang balikat niya at saka siya pinaupo sa isang sopa. Pagkatapos, personal niyang binuhusan siya ng isang tasa ng mainit na tubig bago sinabing, "Mahal kong kapatid, hindi talaga si Harvey ang dapat mong maliitin." Sa nakalap na impormasyon, lumabas na siya ang naging kinatawan dahil sa swerte. Ngunit sa totoo lang hindi iyon ang kaso. Maaaring siya ay mukhang isang simpleng tao, ngunit sa tuwing siya ay nakikinabang sa isang bagay, ito ay palaging dahil sa swerte. Ngunit kapag ang isang tao ay palaging ganito kaswerte, kung gayon ang swerte ay nagiging bahagi ng kanyang kapangyarihan. Dati, naniniwala din ako na madali ko siyang durugan. Ngunit ang resulta, magkano na ang nawala ko sa Grand City? Si Clarion, Durandal. Maliban sa dalawang ito, ilan pa ba ang dapat nating isakripisyo? Ilang tao ang dapat nating mawala? Iyon ang dahilan kung bakit kapag pinupuntirya natin siya, pipiliin man natin ang kapayapaan o digmaan, dapat nating pag-isipan ang mga bagay-bagay at isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Kung hindi, maaari tayong magkaroon ng malaking problema kung tayo ay pabaya. Malinaw, natututo si Dan mula sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Matapos mabigo ng maraming beses, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa kay Harvey. Kahit na ang kanyang pinakamamahal na kapatid ay lubos na napahiya, kahit na ang Parkerville ay napahiya ng buo, naniniwala pa rin si Dan na kailangan niyang mag-ingat tungkol dito. Dahil walang makapagsasabi kung sino ang aakyat sa itaas kung magpapatuloy ito. Sige, dahil hindi natin siya maaaring lihim na atakihin o ipasok sa gulo,
hindi ba natin maaaring hayaan ang peacekeeping agency na gawin ito sa halip? Si Zoltan ay mula rin sa Parkerville, paano natin siya mapapakilos? Talaga bang tatalikuran natin ang dignidad ng Parkerville? Ngumiti si Dan. Alam ko na ang tungkol dito. Si Zoltan ay palaging pumanig sa ikalawang sangay. Sa pagdiin sa kanya ni Otto, hindi siya maglalakas loob na gumalaw ng kalamnan. So, syempre umatras siya. Kanina, nang hilingin ko kay Clarion na tanggapin ang nangyari sa kasino, hindi lang siya tumanggi, tumalikod pa siya sa akin. Pagkatapos noon, nagdilim ang ekspresyon ni Dan. Ang masasabi ko lang, napakaswerte ni Harvey. Kung hindi ko lang pinali si Clarion sa aking social circle at napilitan si Zoltan na magpakita ng paggalang sa kanya, mapupunta siya doon ngayong gabi. Sa wakas ay naunawaan na ni Coco kung bakit nangyari ang lahat ng nangyari kaninang gabi nang mabalitaan niyang hindi na kinakampihan ng second branch si Dan. Nagdilim din ang ekspresyon ni Coco, at bamulong siya, Dan, Clarion has always been self-opinionated. Ngunit sa isang tiyak na anggulo, isa rin siyang mahalaga at may impluensya dito sa Grand City. Higit sa lahat, bahagi rin siya ng Parkerville. Kung tumindig siya laban sa atin, malaki ang epekto nito sa atin. Mahinahong sumagot si Dan, don't worry. Bagamat hindi na ako nakikita ni Clarion, may isang bagay na hindi natin dapat alalahanin. Iyon ay, nakatayo ako sa tuktok ng hierarchy sa Parkerville pati na rin sa buong Grand City. Kahit wala si Clarion, marami pa rin mula sa 7 families ang sumusuporta sa akin. Clarion alone won't affect much even if he suddenly turned against me. Hindi banggitin na sa susunod na buwan ay ang kaarawan ng Hierophant, pati na rin ang pagtatapos ng isang dekada na pangako. Kung ang aking kaawa-awang amo ay hindi na bumalik sa oras na iyon at ang aking kaawa-awang nakatatandang kapatid na babae ay hindi mahanap ang kanyang tao ng tadhana, kung gayon ang Hierophant ay iaanunsyo ako bilang susunod na pinuno ng Grand City. At pagkatapos, esettle ko ang score sa lahat ng sabay-sabay. Hindi mangangahas si Clarion na tawilin ako sa kritikal na yugtong ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 745. Nang marinig ni Coco ang sinabi ni Dan, binigyan niya ito ng umaasang tingin. Dan, kapag naging pinuno ka na, hindi lang ako ang prinsesa ng Parkerville. Ako ang magiging prinsesa ng buong Grand City. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na tumawid sa akin. Tapos, ngumiti ng malumanay si Dan kay Coco. Buti naman at naintindihan mo na rin ito. Pero, ang problema ay hindi ko pa rin ito kayang bitawan. Nag-crossed line na sina Veda at Harvey. Paano nila sasampalan ang isang mukha na kasing ganda ko? Nakakatawa. Hinawakan ni Coco ang kanyang namamagang mukha pa rin, at mukhang mabisyo. Not to mention, gusto pa nga ni Veda na ibalik ko sa kanya ang lahat ng tubo na nakuha ko na sa restaurant. Pero dapat ko na bang isuko iyon? Hindi ko kakayanin ang pagkawala ng mukha. Sabi ni Coco habang lumilitaw ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Halata na hinding-hindi niya ito pababayaan. Gusto mo ba talagang makaganti? Tanong ni Dan matapos itong mapag-isipan. Ang tanging tao na maaaring opisyal na panatilihing kontrolado ang 7 families ay ang Hierophant. Maaari mong dalhin ang iyong namamagang mukha sa Hierophant at magsampa ng reklamo. Kahit na hindi natin maalis si Veda sa ganoong paraan, dapat ay sapat na ito para makaranas siya ng ilang tahimik na pagkatalo. Iyon ay dapat na makasaya sa iyo. Ngumuso si Coco. Hindi sapat iyan. Halos hindi sapat. Ang gusto ko ay durugan ng buong buo si Veda hanggang sa puntong hindi na siya mapakali. Hindi ko lang mailalabas ang frustration ko, kundi matutulungan din kitang harapin ang isang problema. Bakas sa mukha ni Coco ang hinanakit nang sabihin niya iyon. Tumawa si Dan at sinabing, bueno, magdagdag pa tayo ng ilang krimen sa pangalan ni Veda. Ang pinakamaganda ay nasa ating mga kamay, tama ba? Pagkatapos, nagtap si Dan sa isang larawan sa kanyang tablet. Yung mukha ni Tina. Nagtap siya sa edit at gumuhit ng pulang krus sa mukha ni Tina.
Matapos makita iyon, natigilan si Coco saglit, at sa kanya naintindihan. Halatang alam na niya kung ano ang gagawin para pahirapan si Veda. Ngunit pagkatapos na pag-isipan ito, dahan-dahan niyang sinabi, ang plano ay simple, totoo, ngunit hindi siya nagdadala ng sapat na timbang. Kahit na mamatay siya, hindi ito makakaapekto sa malaking larawan. Sa karamihan, ito ay kasuklam-suklam lamang kay Veda. Ngumiti si Dan at nagmungkahi, kung hindi sapat ang isa, magdagdag pa tayo ng ilan. Kumunot ang noo ni Coco. Pero, ang nakabangga lang ngayon ng baliw na babae na iyon ay kami ni Tina. Walang maniniwala kung magdadagdag tayo ng iba, di ba? Oh, they will. Inilabas ni Dan ang isang larawan mula sa kanyang tablet, at iyon ay ang nakangiting mukha ni Neve. Nakatanggap ako ng balita na naghinala si Neve na ang pagkamatay ni Durandal ay dahil sa akin. Palihim din akong iniimbestigahan ni Jeffrey. Kung ganoon ang kaso, ipapadala rin natin si Neve sa impyerno. Masasabi nating malapit nang mahanap ni Neve ang katotohanan ng pagkamatay ni Durandal, at iyon ang dahilan kung bakit siya pinatay ni Veda. Sa ibabaw, malaki ang tiwala ko kay Neve. Kaya, kung namatay si Neve, walang sino man ang maghihinala sa akin, at ito ay maglalagay din kay Veda sa isang pagkapatas dahil si Jeffrey ay isa sa kanyang pinakamatibay na kaalyado. That should work, sabi ni Coco matapos itong isaalang-alang. Hindi ko nagustuhan si Neve sa loob ng mahabang panahon. Kung maaari nating ipin ang kanyang kamatayan kay Veda at Harvey, walang masama sa akin. Ngunit hindi tayo maaaring gumamit ng sinuman mula sa Parkerville, kaya kailangan kong gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Hindi na kailangan iyon, sabi ni Dan. Gaano man kahina ang Fosters, isa pa rin sila sa 7 families of Grand City. Walang makakahawak sa kanila kung hindi ibibigay ng isa ang kanilang lahat. Pinakamabuting kunin si Swerker o Ghostface para patayin siya. I've been sealing all the entrances so far at hindi pinapasok ang mga tao mula sa Skyplane. Naniniwala ako na handa silang makipagtulungan kung hihingi lang ako ng pabor. Nag-isip ng malalim si Dan pagkaraan ng ilang sandali. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, tama, personal kung ipaalam kay Clarion ang tungkol dito. Sinasabi sa kanya na ang kanyang minamahal ay nasa panganib. Nagtataka ako, maging kasalanan ba muli ni Harvey kung iligtas ni Clarion si Neve nang hindi gumagawa ng anumang paghahanda at nauwi sa kamatayan. Walang awa ang ekspresyon ni Coco nang marinig niya ang mga plano ni Dan, sa pag-aakalang ito ay makatwiran. Ang hangal na si Clarion ay nagpasya sa kanyang kapalaran sa sandaling ipinagkanulo niya sila. 4:00 ng umaga kinabukasan. Bagamat hindi ito ang pinakamadilim na panahon bago sumikat ang araw, ito ang panahon kung kailan malalim ang mga tao sa kanilang mga panaginip. Sa takip ng kadiliman, ilang glider ang lumitaw sa kalagitnaan ng hangin sa Grand City at lumapag sa labas mismo ng Foster residence. Pagkatapos, sa ilalim ng mga anino ng nakapalibot na mga gusali, lumitaw ang mga ninja ng Island Nation sa kanilang mga sneakang suit at maskara. Ang mga elite mula sa Origin Sword Style at Origin Ninjutsu ay sabay-sabay na lumitaw. Ang pinuno ng koponan ay hindi si Swerker o Ghostface, ngunit isa rin siyang piling tao mula sa Origin Sword Style. Ang kanyang pangalan ay Jean, at sinasabing siya ay dating kaibigan ni Mark. Siya ay katulad din ng kapangyarihan. Siya ang personal na humiling na gawin ang misyon na ito para ayusin ang nangyari dito. Inilabas ni Jean ang isang telepono at nag-dial ng numero. Isang malamig na boses ang nagmula sa kabilang panig at mabilis na ipinaliwanag ang mga depensa ng Foster residence, mga lokasyon ng mga bantay, at kung saan mabilis at maginhawang papasok at aalis. Matapos pakinggan ang lahat, dahan-dahang ipinikit ni Jean ang kanyang mga mata at mabilis na binuksan ang mga ito para tingnan ang tirahan sa hindi kalayuan bago sinabing, lahat, ngayon ang pagkakataon na ibinigay sa atin ni Lord Swerker at Lord Ghostface. Nais nilang mabawi natin ang kaluwalhatiang pagmamay-ari ng Skyplane ng matagumpay. Tonight, we have 2 objectives. Ang ating unang layunin ay patayin si Neve Foster. Ang ating pangalawang layunin ay upang patayin si Clarion Parker,
na darating upang iligtas siya. Hindi na kailangang itago ang inyong pagkakakilanlan. Ang kailangan nyo lang gawin ay ibigay ang lahat. Naiintindihan nyo ba ang inyong misyon? Ang lahat ng mga eskrimador at ninja ay pinalo ang kanilang mga dibdib gamit ang kanilang kanang kamay, na parang ganoon ang dapat. Matapang at handang lumaban si Jean nang makita ang reaksyon ng kanyang mga tauhan. Patuloy na pinapahiya ni Harvey ang Skyplane at sinisira ang kanilang mga plano. Dapat matagal nang namatay ang isang tulad niya. Sa personal na pagbabantay sa kanya ni Smirker at Ghostface, ang kailangan lang gawin ni Jean ay tapusin ang misyon na ito. Gaano nga ba kahirap pumatay ng lalaki at babae? Maya-maya, lumitaw sa hindi kalayuan sa harapan nila ang isang ninja na nakasuot ng itim na damit. Siya ang scout na ipinadala upang mag-imbestiga ng maaga. Lumitaw ang figure ng scout sa harap mismo ni Jean. Yumuko siya at sinabi, "Panginoon Jean." Malamig na tanong ni Jean, "Kumusta ang sitwasyon sa hinaharap?" Bumulong ang scout, "I've confirmed that Jeffrey has joined the Grand City 7 Families Joint Meeting." 3/4 ng mga elite ng Universal Sect ang pumunta sa pulong. Nakumpirma ko rin na ang lugar na tinuluyan ni Neve, isang patio sa likod, ay hindi mahigpit na binabantayan. Nahak na ng ating mga tao ang mga security camera sa ating ruta. Pwede na tayong pumasok agad. Pagkatapos, mabilis na kinuha ng scout ang kanyang tablet at ipinakita kay Jean ang ilang mga video at larawan. Tumingin si Jean sa kanila at hindi maiwasang mapabulalas, "Good. Napakahusay. Pagkatapos ay sabay nating gawin ito. Lahat, tandaan na dapat nating tapusin ito sa lalong madaling panahon. Ang layunin natin ay patayin si Neve at huwag pansinin ang lahat." Naintindihan nyo ba? Mababa at seryoso ang tono ni Jean. Oo, naghiyawan ang lahat ng ninja at swordsman. Pagkatapos pumunta. Gaya ng utos niya, lahat ng mga elite ay gumawa ng kanilang mga galaw ng walang sabi-sabi. Halatang gutom sila sa dugo. Lalo na si Jean. Nang maisip niya ang figure ni Neve, ibang bagay ang gumalaw sa loob niya. Siya ay medyo mabilis, kaya marahil ay maaari pa niyang samantalahin ito. Mabilis na lumitaw ang mga Islander elite sa gilid ng tirahan. Lahat sila ay hinati-hati na ang kanilang mga gawain. Ang ilan sa kanila ay may pananagutan sa pagtiyak na ang kanilang pag-urong ay nananatiling bukas, ang ilan ay may pananagutan sa pagbukas ng mga pinto, at ang ilan ay may pananagutan sa pag-akit ng atensyon ng mga gwardya. Sa madaling salita, habang mayroon lamang silang pangkat, ang taset na pagkakaunawaan nila sa isa't isa ay higit pa sa mga sundalo sa parehong pangkat. Kaagad, may napansin ang ilang gwardya. Ngunit lahat ng sumugod upang mag-imbestiga ay nahulog sa lupa nang hindi gumagawa ng ingay. Halata na kasing bilis ng kidlat ang lahat ng elite ng Island Nation. Whoosh! Nang papasok na sila sa looban ni Neve, isang puting figure ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Ang ilang mga eskrimador na umaalis sa daan ay hindi man lang nakapag-react sa oras bago lumuluhod sa lupa sa susunod na sandali, na tumahimik magpakailanman. Sa sandaling ito, lahat sila ay namatay sa sukdulang sakit, ngunit hindi sila makagawa ng ingay kahit paano nila sinubukan. Ang ilang mga ninja na may napansin ay hindi man lang nakatalikod bago bumagsak sa lupa. Napansin ni Jean, na nangunguna sa grupo, na may mali. Itinaas niya ang kanyang kamay, at pinipigilan ang lahat na gumawa ng biglaang paggalaw at sumigaw, "Sino ito? Ipakita ang iyong sarili." Pero bago pa siya makapagsalita ay may natuon ang kanyang mga mata sa isang bagay. Napansin niyang unti-unting nakasindi ang mga ilaw sa looban. Lumitaw ang figure ni Neve, at isang drama sa TV na nag-play sa screen ng TV sa kanyang sala ang nakakuha ng lahat ng kanyang atensyon. Habang nanunood siya ng drama, nakipagkwentuhan at natatawa siya sa babaeng nakaputi na nasa tabi niya. Para bang hindi nila napansin ang mga may masamang hangarin sa labas. Binago nito ang ekspresyon ni Jean. Pagkatapos, sa wakas ay nakita niya ang pangalan ng drama. Isang salita lang ang ipinakita. Pananambang. Nang makita ni Jean ang salitang iyon, ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang madilim. May mali. Pakinggan ang aking mga utos, lahat.
Uminom ng inyong mga gamot at umatake ng buong lakas. Patayin si Neve Foster. Si Jean ay isang taong lubos na mapagpasya. Nang mapansin niyang may mali sa kasalukuyang sitwasyon, hindi siya umatras at mabilis pa siyang nagutos. Sa puntong ito, wala na sila sa posisyon para umatras. Habang nag-uutos siya, lahat ng ninja at swordsman ay hinugot ang longsword sa kanilang mga baywang. Lahat sila ay handang sumunggab sa kanilang pakay. Ngunit gaano man sila kalakas, hindi nila napigilan ang kanilang sarili na sumigaw ng digmaan, na parabang wala silang pakialam sa kanilang sariling buhay. Gayunpaman, ang inaasahang labanan sa mga kamatayan ay hindi nangyari. Nang sumigaw ang mga elite ng Island Nation, muling lumitaw sa isang iglap ang puting figure sa sala. Sa oras na ito, nakita sa wakas ng mga elite ng Island Nation ang mukha ng puting figure. Ito ay pareho, ang magandang mukha. Ngunit nang hindi niya suot ang kanyang pantribo na kasuotan, ang kanyang magandang mukha ay tila medyo mapang-akit. Tapikin, tapikin, tapikin. Nang lumitaw ang babae, hindi mabilang na makamandag na vermin ang gumapang palabas mula sa ilalim ng mga bubong, mula sa damo, at sa mga lawa. Mga alakdan, alupihan, makamandag na ahas. Lahat ng makamandag na nilalang. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang pamamaraan ng Belladonna cult. Ang eksenang ito ay sapat na upang magdulot ng takot sa puso ng mga elite ng Island Nation, na hindi natatakot sa kamatayan. Nagkatinginan silang lahat, sumili ang takot sa kanilang mga mata. Kasabay nito, likas nilang gustong umalis, na parabang nawalan sila ng kontrol sa kanilang mga katawan. Whoosh! Ngunit bago pa man sila tuluyang lumingon, iwinagayway ng puting figure ang kanyang kamay, at isang maliit na ahas ang tumakas mula sa makamandag na kuyog. Ang pinuntirya ay isang swordsman mula sa Origin Sword Style. Agad na sumigaw ang mga piling tao habang hinahampas niya pababa ang longsword. Ngunit bago pa man matamaan ng mahabang espada ang ahas, nanlamig ang kanyang katawan. Pagkatapos, nagpakawala siya ng nakakatakot na hiyaw bago tuluyang bumagsak sa lupa. May madugong butas sa kanyang lalamunan, ngunit walang dugong umaagos. Ito ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa mga tinek ng Island Nation elite sa isang tingin lamang. Lahat sila ay naramdamang tumindig ang kanilang mga balahibo. Kinilig sila habang mas mabilis pa silang umatras. Thud, thud, thud. Puting ahas, pulang alupihan, berdeng alakdan. Hindi mabilang na mga nilalang ang tumalon mula sa makamandag na kuyog. Kalimutan ang tungkol sa pakikipaglaban sa kuyog, hindi man lang sila makatakas ng maayos. Pagkatapos, lahat sila ay bumagsak sa lupa at namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pagkatapos, ang puting figure ay dahan-daang dumapo sa gitna ng patio at iniwasan ang dugo sa lupa ng may paghamak. Nang mapansin ng kuyog ang kanyang hitsura, lahat sila ay nagpakita ng lubos na katapatan sa kanya. Napatingin tuloy ang babae kay Jean ng mahinahon. Sa isang kaway ng kanyang kamay, lahat ng mga elite ng Island Nation na nagtatago pa rin sa anino ay agad na namatay. Bumalik ang kapayapaan, na parang walang nangyari. Ikaw, sino ka? Tanong ni Jean habang kumikislap ang mga mata. Sa mga taga-isla, kung ito ay pinatay o namatay, ito ay hindi gaanong mahalaga. Sa panahon ng Warring States, ang kanilang buong sibilisasyon ay halos maubos. Ito ay wala sa lahat. Gayunpaman, ang lahat ng mga elite na kasama ni Jean ay mga elite mula sa Sky Plane. Upang isipin na sila ay namatay ng husto. Paanong hindi siya matatakot nito? Naisip ni Jean na kahit na hindi ito isang lakad sa parke upang tapusin ang misyon na ito, kailangan pa rin niyang magsikap. Ngunit hindi niya inasahan na lahat ng mga taong dinala niya ay nalukot sa lupa, at patay. Sila ay mga elite ng Kings of Arms. Maging ito ay ang mga swordsman mula sa Origin Sword Style o ang mga ninja mula sa Origin Injusto, silang lahat ay ang gulugad ng kani-kanilang mga paaralan. Ang bawat isa sa kanila ay nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap upang magsanay. Hindi niya inaasahan na mamamatay silang lahat sa ganoong nakakatakot na paraan. Ang tanging nasabi niya ay ang babaeng nakaputi na ito ay sadyang nakakatakot. Pero nang harapin ang tanong niya,
Walang imak ang babaeng nakaputi. Sa halip, mamulong lang siya sa isang maliit na puting ahas sa kanyang kamay, na para bang walang ibig sabihin si Jean sa kanya. Biglang may mga tunog ng kung ano sa labas. Hindi nagtagal, ang mga bangkay ng 12-dosenang mga elite ng island nation na nasa labas ay nagbabantay ay dinala ng makamandag na kuyog. May mga insekto pa ring lumalabas sa kanilang mga bibig at ilong, at kahit anong tingin niya sa kanila, lahat sila ay parang mga kumot. Ibig sabihin, matagal na silang namatay. Na ang ibig sabihin ay namatay silang lahat ilang sandali pagkatapos nilang maghiwalay. Bagamat walang ibang mga elite na lumalabas sa oras na ito, si Jean ay maaaring mawalan ng pag-asa nang makita niya ang nangyari. Ang makamandag na kuyog ay nagpasindek pa sa kanya kaysa sa mga elite. Hindi lang siya mabibigo sa kanyang misyon ngayong gabi, malamang dito rin siya mamamatay. Nang sumagi sa isip niya ang pag-iisip na iyon, napuno ng panghihinayang si Jean. Hindi sila natatakot sa kamatayan, ngunit tumanggi siyang mamatay nang hindi alam kung paano. Sino ka? Muling sumigaw si Jean, na napuno ng panghihinayang ang kanyang boses. Si Niamh, na nanunood ng TV, sa wakas ay pinatay ito sa oras na ito. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa likuran niya. Ngayon, sinabi sa akin ni Sis Veda na may papatay sa akin. Hindi ako naniniwala sa kanya noon, ngunit naniniwala na ako sa kanya ngayon. Galing ka sa Skyplane, tama ba? Ang Fosters of Universal Sect ay walang sama ng loob sa bawat isa sa inyo, tama? Hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag para sa pagtatangkang patayin ako ng ganito? O dapat ko bang hilingin sa aking lolo na personal na humingi ng paliwanag? Habang hindi pa ganoon katanda si Niamh, isa pa rin siya sa mga tagapagmana ng 7 Families of Grand City. Habang nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang gulugod habang tinitingnan ang nangyayari sa kanyang harapan, mas nakaramdam siya ng galit kaysa takot. Dahil ayon sa hula ni Veda at Harvey, kung may gustong pumatay sa kanya ngayong gabi, madaling matukoy ang taong humihila ng mga string. Nang mapaharap sa tanong ni Niamh, naningkit ang mga mata ni Jean. Ngunit walang duda. Napapangiti na lang siya at sinabing, lahat ng nangyari ngayong gabi ay walang kinalaman sa Skyplane. Nandito lang ako para ipaghiganti ang pagkamatay ni Mark. I'm planning to kidnap you at pilitin si Harvey na magpakamatay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng isang piling tao mula sa Belladonna Cult para bantayan ka. Ang lahat ng ito ay isang basura. Curious lang ako. Paano mo nalaman na darating kami mamayang gabi? Kabanata 750. Sa pangunawa ni Jean, si Niamh lang ay iyong karaniwang run-of-the-mill na asul na dugo sa Grand City. Paano niya nalaman ang napakaraming bagay? Paano niya malalaman na darating sila at naghanda para sa kanila? Malamig na sagot ni Niamh, syempre, hindi ko mahuhulaan kung ano ang mangyayari. Pero paano kung may gustong gumawa ng pabor sa akin at magsabi sa akin na bigyan ako ng higit na pansin? Ano sa palagay mo ang posibilidad na ang taong ito ay kapareho ng taong nagsabi sa iyo na pumunta dito? Sinabi sa akin na pumunta dito. Nagbago ang ekspresyon ni Jean. Ang tanga na iyon na si Da. Tapos, bigla niyang na-realize ang nangyayari. Niloko mo ako, babae. Niloko ka. Nakangiting nagsalita si Niamh. Hindi kita niloloko. Pero, nakita na ng taong nasa likod ko ang lahat. Yung tao sa likod mo. Naningkit muli ang mga mata ni Jean. Sino ba itong taong nasa likod mo? Siya ba? Hindi. Nandito si Sis Veda para protektahan lang ako. Oh, tama. Ang pangalan niya ay ang Swarm Queen. Nang marinig ang pangalang ito, nanlaki ang mga mata ni Jean. Bilang isa sa mga elite ng Skyplane, nagkaroon siya ng kaunting pag-unawa sa mga elite sa Grand City. Halimbawa, ang Swarm Queen ay isa sa mga elite ng kulto ng Belladonna. Ang paggamit niya ng lason ay walang kapantay. Hindi makapaniwala si Jean na siya ang kapareha niya. Sige, sinabi ni Sis Veda na kailangan niyang harapin ang lahat ng mga interlopers bago sumikat ang araw. Sinasabi rin niya na dahil kayong mga taga-isla ay medyo matigas ang ulo, ang pagkakaroon lang ng inyong mga bangkay ay magagawa na. No need to leave anyone alive, napabuntong hininga si Niamh.
Sa tingin ko kailangan kong hilingin sa iyo na pumunta sa impyerno ngayon. Agad na naging alerto si Jean. Gusto mo akong patayin? Hindi ganoon kabilis. Sa tingin mo ba mag-isa lang ako dito? Marami pa kami sa aming pinanggalingan. Pagkatapos, ikanaway ni Jean ang kanyang kamay at nagpaputok ng mga paputok na dumiretso sa langit. Pagkatapos, sumabog sila sa nagniningas na mga bola ng liwanag sa gitna ng hangin. Huwag kang mag-alala, kapag nandito na sina Lord Svirker at Lord Ghostface, hindi na mahalaga kung si Swarm Queen ka o Swarm Princess. Walang ibig sabihin, ang kailangan ko lang gawin ay mabuhay hanggang doon. Pagkatapos, kasama ang kanyang espada sa kanyang kamay, nagsimula siyang gumawa ng isang umiikot na paggalaw. Habang ginagawa niya iyon, parang buhawi na kumakalat ang mga air blades, na pinapatay ang lahat ng makamandag na nilalang na lumalapit sa kanya. Ang ilan sa mga kuyog ay likas na umatras, at ang ilan na hindi umatras sa oras ay naging tinadtad. Sa panahon ng kaguluhan, sumigaw si Jean ng isang sigaw ng digmaan at agad na sumugod. Kahit sa mga huling sandali niya, gusto pa rin niyang subukan at patayin si Neve. Gayunpaman, nakarating lang siya sa himpapawid nang lumitaw ang Swarm Queen sa kanyang harapan. Pagkatapos, kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang talam na may tali ng kakaibang asul na kinang ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak, na humarang sa nakakatakot na pag-atake ni Jean. Ang tanga mo, umungol si Jean, at kumislap ang espada sa kanyang kamay. Nagsimulang kuminang ang kanyang espada, at isang malakas na pagsabog ng liwanag ang tumama kung saan nakatayo ang Swarm Queen na parang kidlat. Zephyr Slash. Ang talam ay kumikislap ng napakatalino, na nagdadala ng nakakaligalig na presensya sa paligid nito. Gayunpaman, ang pag-atake ay kalahati pa lamang ang natapos at nasa himpapawid pa rin ang iunat ng Swarm Queen ang kanyang kanang kamay sa unahan. Agad na tumama ang talam sa kanyang kamay pataas. Klang! Nagkaroon ng malakas na kalansing, at ang mahabang espada na nagtataglay ng layuning pumatay ay nahati sa dalawa.